Behave! Yan po ang mensahe ng AFP sa China Coast Guard. Ngayong itutuloy na ang paghatid ng rotation at reprovisioning mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Huhulihin daw ng Pilipinas ang mga iligal na mangingisda sa ating exclusive economic zone. Yan ang sanib-puwersa ng tinutukan ni Joseph Moro at JP Soriano. Nagkakarga na ng yelo ang mga mangingisdang ito sa Palawan para maglayag sa West Philippine Sea. 200,000 piso rin daw ang puhunan nila tuwing papalaot. Sa nakaraan 2 buwan, galing lamang sila sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea na nasa loob ng ating exclusive economic zone. Pagbalik namin yan, may makahuli kami dyan 3 tulinada. Kung malaki-laki ang bintahan, mahalang isda, malaki-laki din kita, mga nasa mga. Pero minsan matagal silang makarami ng huli dahil sa mga barko ng China. Ilang beses nga raw silang dinidikitan ng ilang Chinese speedboat. Siyempre matakot kami kasi siyempre China na yan. Malaking barko na yan. Siyempre balik, umatras na lang kami. Ulugi, walang huli. Karaniwang 2 hanggang 3 linggo ang itinatagal sa laot ng mga bangkang pangisdang tulad nito kapag pumupunta sila sa West Philippine Sea. Umaasa sila na makaraos sila sa kanilang pangingisda ng walang insidente, lalo pat inanunsyo ng China na tapos na ang fishing ban nila doon. Ang fishing ban ay pinatupad ng China sa South China Sea, inalis na hating gabi ng Miyerkules. Kaya heto at naglayag na ang mga libo-libong fishing vessels mula China na pinangangambahang aabot hanggang West Philippine Sea. Nauna nang sinabi ng DFA na hindi naman kinikilala ng Pilipinas ang fishing ban ng China at huhulihin daw ang mga iligal na mangingisda sa loob ng ating EEZ. Na lang, basta di lang magkagulo-gulo, sabay-sabay lang pangisda. Huwag lang kami ng harang-harangin kasi siyempre mahirap din kami harang-harangan, mahirap din kami. Wala tayong ikapanglaban sa kanila . Sa ngayon, nakabantay ang PNP Maritime Group. May mga sasakyang pandagat din ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at Philippine Coast Guard na magsisilbing law enforcers sa West Philippine Sea. Sabi ng isang international maritime law expert, may legal na basihan ang Pilipinas na manghuli ng mga foreign fishing vessel na iligal na kukuha ng likas na yamang dagat sa West Philippine Sea. Under international law, yung may-ari ng EEZ, authorized siya by UNCLOS to take whatever measures are necessary including litigation or including judicial proceedings. So kung huhulihin yung mga barko nila, may kailangan tayong information, dapat ibigay nila yon. Handa raw ang Armed Forces of the Philippines na suportahan ng Coast Guard sa pagpapatupad ng maritime law, kabilang ang panghuhuli ng mga iligal na mangingisda sa EEZ sa West Philippine Sea. Handa rin daw ang AFP na ituloy ang rotation at reprovisioning mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal na pinalibutan, hinarang at binomba ng tubig ng China Coast Guard. The Armed Forces of the Philippines is duty-bound to ensure the well-being of its personnel on the BRP Sierra Madre. We are therefore committed to the conduct of another RORE mission for our personnel and to maintain our presence in the Ayungin Shoal. Sa mga iligal at delikadong aksyon ng China Coast Guard, mensahe ng AFP. Behave. They should not do any action that will endanger people's lives. For all the consequences that their singular act will do, the blame will be to them and to the authorities above them. Wala pang tugon ng Chinese Embassy sa pahayag ng DFA at ng AFP. Ang mga leader ng US, Japan at South Korea na umalma sa pag-water cannon ng China Coast Guard sa barko ng Pilipinas, nagkasundong mas palakasin pa ang kanilang defense cooperation sa isinagawang makasaysayang trilateral summit sa Camp David sa Amerika. Sa susunod na linggo naman, magpupulong dito sa bansa ang ASEAN at China para sa Code of Conduct sa South China Sea na mahigit 20 taon nang pinag-uusapan. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano. Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Ayon naman kay Special Envoy to China Teodoro Locsin Jr., may karapatan ng Pilipinas na hindi kilalanin ang fishing ban ng China. At kahit walang sariling fishing ban ng Pilipinas sa ating katubigan, hindi pa rin daw dapat maglayag dito ang kahit anong bansa.
Mga kapuso, manatili nakatutok sa balita anumang oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. At sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.